Amen. Glory to God. Pinagpala pong hapon sa buhay ng bawat anak ng Diyos. Amen po ba? Amen. Tayo pong lahat ay welcome sa lugar na ito at tayo pong lahat ay sama-sama na magpupuri, dadakilain ang ating Diyos na buhay. And He is looking for our hearts today to worship Him in spirit and in truth. Amen po ba? Amen. Sige po tayo lahat ay tumayo. Pwede ba nating palakpakan ang ating hari? Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Holy Spirit. Oh, Holy Spirit. You're welcome here. Holy Spirit. Holy Spirit, have your way, Holy Spirit. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. We long for you, Lord. We long for you. Holy Spirit, Holy Spirit, we need you, Lord. We need you, Lord. We need your fire. We need your heart. We need your presence. We need you, Lord. Glorify you, Lord. Here in your presence, there is fullness of rest. There is fullness of hope. There is fullness of peace. There is fullness of joy. And there is fullness of love. That is why, Lord God, minsan pa po, Panginoon, sa oras na ito, we open up our hearts. The door of our hearts that is closed, O Lord God, we open it up to you, Lord God. And we want, O Lord, to offer the sacrifice of praise that will be like an incense into your altar, O Lord, of worship, O Lord. And allow us, O Lord God, to touch your heart, O Lord, to please you, O Lord, to worship and adore you, O Lord God. And we will not leave this place, O Lord God, empty-handed of your heart, O Lord. But we will leave this place, Lord. We will leave your house, O Lord God, full of your heart. Full of your heart, O Lord God. Full, O Lord God, ng nais mo para sa amin, Panginoon. Salamat, Lord, sa inyo pong gagawin sa araw na ito. Salamat, Lord, sa inyo pong ipapamalas, O Lord, sa araw na ito. Salamat, Lord, sa lahat ng bagay, Panginoon, na bubuhayin mo sa puso ng iyong mga anak, Lord. Salamat, Lord, sa mga taong ibabangon mo. Salamat, Lord, sa mga taong pagagalingin mo, Panginoon. Salamat, Lord, sa mga taong palalayain mo sa araw na ito. And before that happen, O Lord God, we will raise our worship, we will raise our praise, O Lord God, unto your throne today. We give you the highest praise, Lord, and adoration in the mighty name of Jesus. The people of God, everybody say, Amen, Amen. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, and I believe
all of the people of the Lord are ready to praise our God. Amen po ba? Amen. Palakpakan natin ang ating Diyos. Thank you, Lord. It is because of your grace. It is because of your mercy. It is because of your love. It is because of your power, O Lord God, that we are here in this place to worship and praise the Lord. Thank you, Lord. Let's clap our hands to the Lord. Thank you, Jesus. The power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger. The King of glory, the King above.
Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Minsan pa po natin itaas ang ating mga kamay. Let us praise the Lord and worship the Lord. We worship you, Lord, today. We thank you, O Lord God, for your amazing grace. The reason why we can stand in your presence. The reason why we can, O Lord God, raise up our hands. It is because, Lord, you have given your life for us. It is because you have sacrificed your life for us, O Lord God. That is why, O Lord God, we are always and forever grateful for what you have done, O Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I was a wretch. I remember who I was. I was lost. I was blind. I was running out of time. Sin separated. The bridge was far too wide. But from the far side of the chasm, you held me in your sight. So you made a way across the great divide. Left behind heaven's throne to build it here inside. And there at the cross, you paid the debt I owe. Broke my chains, freed my soul, and for the first time I had hope. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Yes, Lord. Yes, Lord. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. You took my place inside my tomb of sin. You were buried for 3 days, but then you walk right out again. Now death has no sting, and life has no end. For I have been transformed by the blood of the Lamb. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus, it has washed me white. Thank you, Jesus, you have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus, for the blood applied. Thank you, Jesus. You have washed us white, has washed me white. Thank you, Jesus. You have saved my life, brought me from the darkness into glorious light. There is nothing stronger than
daughters. We are ransomed by your Father, true love, 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 love. There is nothing stronger. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, of your blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by our Father through the blood of Jesus, our precious love. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, that calls the sons and daughters. There is nothing stronger than our sins. It's stronger than our iniquities. It's stronger than our sicknesses. It's stronger than any curses. Yes, Lord. We are ransomed by your Father, true love, 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 love. There is nothing stronger than the wonder-working power of the blood, the blood that calls us sons and daughters. We are ransomed by your Father through the blood. Thank you, Father. The blood. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Father, for the blood. We thank you, Father, for the blood of your Son that has been poured out, for our ransom, for our liberty, for our freedom, so that we can worship you boldly, we can worship and praise you freely, that nothing is hindering us, nothing is hindering us, Lord. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Father. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We thank you, Lord. We praise you. We worship you. We thank you, Lord. Wonderful Lord. Wonderful Savior. We worship you. I just want to speak the name of Jesus. For every dark declaring there is hope within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus. For every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom.
I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxiety. To every soul held captive by depression, I speak Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Your name is power, Jesus. Your name is power. Jesus. Your name is healing. Jesus. Your name is life. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Shout Jesus from the mountain, and Jesus in the streets, and Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name, Jesus. Shout Jesus from the mountains, and Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name.
Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus in my family, I speak the holy name. Shout Jesus from the mountain, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Jesus. Shout Jesus from the mountains, Jesus in the streets, Jesus in the darkness over every enemy. Jesus for my family, I speak the holy name. Your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine to the shadows, burn like a fire. Your name is power, power. Name is healing. Name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, Burn like fire. Burn like a fire. Power. Power. Break every stronghold through your spirit. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Father. We speak your name in this place. Every stronghold, mga Lord God, sa iyong mga anak sa oras na ito, Panginoon, o Diyos, ay sinisira mo na, winawasak mo na sa pamagitan ng iyong kapangyarihan ng iyong pangalan. At sa pamagitan ng iyong pangalan ng kagalingan ay aming nakakamtan. Sa pamagitan ng iyong pangalan, Panginoon, at dugo ng Panginoong Jesucristo ay kami nahuhugasan sa aming mga kasalanan. Kaya sa oras na ito, O Diyos, let the Holy Spirit take over this place. This is the ministry of the Holy Spirit. To preach your word, to preach your heart, to preach your gospel. Take over, Holy Spirit. And all the people of God, everybody say Amen. Glory to Jesus. Glory to God. Amen. Praise God. Hallelujah. Give the Lord God a big hands of praise. Sa pa po, palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Amen. At bago po ang lahat, tayo po ay excited na po bang makinig ng salita ng Panginoon sa oras pong ito. At kung tayo po ay excited na, bago po tayo magsimula na makinig, meron po muna akong papanoorin po sa inyo po. Ano po? Nakitanggal po muna yung ating ilaw. Ayan. Ayan.
Ayan, yun lamang po. Napakaiksi lamang po. Ano po? Ayan, praise God. Inyong mapapansin na ating napanood, lagi niyang kasama yung kanyang partner sa buhay. Kapag siya po yung nagbabasa ng Bible, ikinahihiya niya yung bit-bit niyang salita ng Panginoon nasa kanya. Hindi niya ma-share yung love ni Lord, yung gospel, doon sa kanyang partner. Namatay na lang yung partner niya, hindi man lang niya nasharean ng salita ng Diyos ang kanyang partner. Namatay na yung partner niya, hindi man lang niya ito nadala kay Kristo o nabahagi na ng pag-ibig ng Diyos. Ang topic natin ngayon, pakisabi sa iyong katabi, evangelism. Sa Hebrew chapter 9 verse 27, and as it is appointed for men to die once, but after this, the judgment. Minsan lang daw pong mamatay ang tao, at pagkatapos niyang mamatay, siya'y haharap sa hukuman, which is sa judgment ng Panginoon. Ito yung hindi natin pwedeng tanggihan sa buhay ng isang tao na darating sa buhay mo whether you like it or not. Amen? Ikaw man ay yumaman sa mundo o ikaw man ay maghirap sa mundo, darating ang panahon, iiwanan mo ang kahirapan sa mundo at iiwanan mo din ang kayamanan sa mundo. Amen? At hindi ka makakatanggi sa isang katotohanan haharap ka sa hukom, which is ang ating Diyos na buhay. Ang hukuman na ikaw ay hahatulan kung ikaw ba ay sa impyerno or ikaw ay sa langit. Alam niyo po ang evangelism na ito, for the first time in my life, na pinreach ko ito sa pulpito. Sa loob ng maraming taon na nagsimula ang evangelism namin ng 2015. 2024 na po ngayon. Ilang taon po ang nagdaang taon upang tong burden na ito ay maibaba ko sa kongregasyon mula ngayong araw na ito. Ulitin ko, 2015 na binigay ni Lord sa part ko yung misyon ng pagngangaral ng salita ng Diyos sa iba't ibang lugar, iba't ibang barangay, iba't ibang city or subdivision na aming pong inapakan para lang maibahagi ang salita ng Diyos sa mga tao. Dahil ang buhay ng tao, katulad ng ating napanood, darating to sa buhay ng isang tao. Amen? Mapapansin niyo yung mga artista na kinikilala. Kamakailan lang si Jacqueline Jose. Amen? Na isang batikang aktres na dumating sa kanyang buhay na siya ay nabawian ng buhay. Alam niyo po sa ating bansa ang pinakadahilan kung bakit maraming namamatay, number 1 ay ang sakit po sa puso. Heart attack. Number 1 po yan, almost 76% ang porsyento. Kaya kung sino po sa inyo rito, yung napapansin nyo na po sa inyong sarili, na para bang kayo po ay mayroon ng problema sa puso, kailangan nyong magseryoso sa ating Panginoon, sapagkat hindi biro kapag ikaw ay nagkaroon ng sakit sa puso. Amen? Sapagkat almost, ulitin ko, 76.9% ischemic heart disease ang kinamamatay ng tao sa buong mundo, maging man sa bansang Pilipinas. Ischemic heart disease. Heart disease. Sapagkat ito po ay silent killer, na kapag ang iyong puso ay nahirapan na pong daluyan ng dugo, nanganganib na po yung ating pisikal na katawan, at hindi biro na dumating ang panahon na mawalan ka ng buhay sa mundo, na hindi ka handa. Amen? Na hindi ka sumusunod sa kalooban ng Panginoon. Yung madatnang ka ng kamatayan nang wala ka sa will ni Lord. Yung madatnang ka ng kamatayan na hindi ka naglilingkod sa Diyos o sa pamagitan ng pagdalo na tuwing araw ng linggo, sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia, pananalangin. Kaya nga po, mayroon pong revival na ginawa ang Panginoon at ginagawa ang Diyos sa ating bansa, sa ibang bansa, para lang manumbalik ang mga Kristiyano na nanlamig na, ng hina na,
na pinanunumbalik ng Diyos sa kanilang katayuan katulad ng dati nung una nilang pag-ibig na sila'y naglilingkod sa Diyos. Sapagkat alam ng Panginoon, darating ang panahon, kahit Kristiyano ka o hindi ka Kristiyano, mararanasan natin ang mawala ka ng buhay sa mundo. Amen? Kaya hindi po biro. But the good news is, meron tayong tagapagpagaling, ang pangalan ay Panginoong Jesucristo. Kung may sakit ka sa puso sa mga oras na ito, meron tayong healer. Amen? We speak the name of Jesus Christ upang gumaling anuman ang ating sakit at karamdaman. Pangalawa pong nagiging dahilan po ay cancer. Sa buong mundo po yan. Cancer ang kinamamatay ng maraming tao. Kaya kinakatakutan siya kapag may cancer ka, anong stage? Amen? At ito ay maraming namamatay po dito, kinamamatay po ng maraming tao. Sa kababaihan, ang pangalawa pong kinamamatay ng mga kababaihan ay ang tumor. Kapag may tumutubo pong bukol sa mga kababaihan, yan po'y marami kinamamatay po ng mga kababaihan. Dati po, nung ako po'y nangangaral 2015 ng salita ng Panginoon, almost 3 seconds po ang namamatay sa buong mundo. 1, 2, 3, may namatay na. 1, 2, 3. 2015 po yan. Ngunit ngayong 2024, hindi na po 3 seconds. Wala pang 1 segundo may namamatay na. Hello. 1. Higyan niyo po yung segundo na yan. Ang bilis po niyan. Gumaganto po. Kung i-search niyo po sa sa internet, ang mga namamatay death rate po, ang bilis po. Ganyan. Ganyan po siya. Kaya po itong evangelism na ito, what is evangelism? Ano ba evangelism? Ang evangelism po which is witnessing. Pag sinabing evangelism, witnessing po ito. Ibig sabihin, nag-witness ka, sumasaksi ka sa good news, which is the gospel of Christ. What is the gospel? Ay ang good news. Ibig sabihin, bit-bit natin ang mabuting balita. Ang mga Kristiyano na tinawag, pinili ng Diyos, ay meron silang bit-bit na mabuting balita sa lahat ng mga tao. Samantalang ang TV na pinapanood po natin, babad po tayo sa TV, puro pangit na balita. Amen? Puro mga masamang balita. Talaga naman kahit sa Facebook, kapag nagbabad ka sa Facebook, at hindi ka nagbabad sa salita ng Panginoon, at hindi ka nakikinig ng Word of God, mawawalan ka ng pag-asa. Sapagkat karamihan po ng ating napapanood po sa mga telebisyon ay puro rape. Amen? Holdapan, kidnap, kamatayan, aksidente. Ang dami pong mga pangit na mga balita ng gaganap nangyayari. Samantalang ang Panginoon po natin bumaba sa mundo, bumaba sa lupa, at sinabi ng Biblia, He has anointed me to preach the good news. He has anointed me to preach the gospel. Mission ng Panginoong ipangaral ay mabuting balita, hindi masamang balita, hindi pangit na balita. Amen? Kaya bakit ang tao umaalis pa sa ating Panginoong Jesucristo na laging bit-bit sa iyo, laging magandang balita? Amen? Ano yung magandang balita? Halimbawa, pangit na balita mo, halimbawa, wala ka ng pag-asa, ngunit sa sinasabi ng Panginoon, hindi, may pag-asa ka pa. Amen? Matanda na ako, hindi na ako magagamit ni Lord. Samantalang ang Panginoon, magagamit ka pa ni Lord. Amen? Lahat ng pangit na mga balita ay sa mundo, ngunit ang lahat ng magagandang balita ay sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon Diyos na buhay. Ngayon, minsan lang mamatay. For men to die once, but after this, the judgment. Kung wala pong judgment, dahil naalala nyo po yung aking pong isang panaginip naging dahilan kung bakit nagbigay ako ng buhay sa Diyos. Inoffer ko ang buhay ko sa Panginoon mula nung araw na yon, nung ako'y nasa judgment seat of Christ. Nakaharap ko ang Diyos sa anyong liwanag, siya'y nagliliwanag, at ako'y kanyang hahatulan sa apoy ng impyerno. Doon ako naniwalang totoo ang judgment. Totoong may hell, totoong may heaven. Yung mga hindi naniniwalang walang hell, walang heaven, walang judgment, saan nila nakuha yung paniniwalang walang heaven at walang judgment at walang hell? Amen? Yun ay lies ng kaaway. Ang katotohanan ay ito, may judgment tayong kakaharapin isang araw. But the good news is, kaya nga binigay ni Jesus ang kanyang buhay sa cross para hindi ka mahatulan. Amen? Dahil
paparating ang hatol, pero hindi ka hahatulan sa kapahamakan, sa kaparusahan, kundi sa buhay na walang hanggan. Sa verse na ito, tingnan niyo po, Lucas chapter 16, verse 27-28. So the rich man said, then, Father Abraham, I beg you to send Lazarus to my father's house, for I have 5 brothers, in order that he may solemnly warn them and witness to them, so that they too will not come to this place of torment. What is hell? Place of torment. Lugar siya ng pagpapahirap o paghihirap. Torment. Sa mundong ito, kung kayo po ay aking tatanungin, anong kahirapan ng pinagdaanan mo sa mundo na ayaw mo nang balikan sa mundong ito? Mula nung ika'y pinanganak hanggang sa oras na ito, meron ka bang alaala na ayaw mo na doon sa place na yon? Kasi place of torment mo yun eh. Place of torment mo yon. Meron ba? May experience ka ba? Alam niyo po, sumakit nga na yung ngipin mo, torment na eh. Experience niyo po yung sumakit yung ngipin? Yung sinusuntok mo yung ngipin mo, wala kang magawa. Ang sakit. Amen? Kinakailangan mo pang pumunta sa dentista para lamang pumasolusyonan yung problema. Bunutin ang ngipin mo. Hello? Amen? Isipin niyo po yung panandaliang sakit na nararanasan ng tao sa mundo, sa lifetime suffering na nakahanda na sa lahat ng mga hindi susunod sa kalooban ng Diyos at sa mga hindi sasampalataya kay Kristo. Bakit ko sinasabi ito? Napaka-basic na ito. Ang purpose ng revival of worship, ang purpose ng revival kung bakit tayo nire-revive, upang panumbalikin tayo sa dati nating apoy. Yung apoy na nawala, bunga ng ating matagal ng paglilingkod, dahil marami na tayong nalalaman, yung pinakamahalagang mga basic na salita ay hindi na lumalabas sa bibig ng mga tao, na mga anak ng Diyos. Mga basic word na nagliligtas ng tao. Mga basic word na nagpapagaling ng may sakit at karamdaman. Mga basic word na nagre-revive. Mga basic word na kung saan nagliligtas at nagdadala sa langit. Amen? Nane-neglect ng maraming Kristiyano at nineglect na nila kasi nabababawa na sila sa word na ito. Hindi nila alam kung bakit nire-revive ka upang bumalik ka sa dati mong pag-ibig, sa una mong pag-ibig. Ano yung una mong pag-ibig nung nalaman mo ang katotohanan na mahal ka ng Diyos? Amen? Nalaman mo yung John 3:16, Romans chapter 6 verse 23, Romans chapter 3 verse 10, Romans chapter 3 verse 23. Nung nalaman natin to, nabuksan tayo. Nung nabuksan tayo, binahaginan natin ang ating mga kaibigan ng salita ng Panginoon. Kung sino man makatabi natin sa jeep, binabahaginan. Kung sino man ang makasama natin sa bahay, binabahaginan. Naalala ko nung panahon na yon na lahat ng siga sa lugar namin sa City Homes ay aking pinatanggap kay Kristo. Amen? Magkakaibang mga pangkat po yan, pero yung mga founder nila pinatanggap ko sa Panginoong Jesucristo. Yung mahirap siyaran, at may iyak sa kanilang mga mata. Amen? Alam nyo ba, itong basic word na ito na evangelism, na preach the gospel, iba-iba po ang evangelism. For example, ng evangelism ay ang air preaching, open air preaching. Mass evangelism po ang tawag po doon. Ang ibig sabihin po ng pangmaramihan, mass evangelism. Open air preaching. Meron naman po tinatawag na personal evangelism. Ang personal evangelism, yung kausap ka, one-on-one kayo. Na kinakausap ka, iniimbita ka ng kaibigan mo, kamag-anak mo, ng nanay mo, ng asawa mo, ng tatay mo. Ini-invite ka, sinasyaran ka ng word of God, pinalalakas ka, ini-evangelize ka. Amen? One-on-one. May tinatawag po door-to-door evangelism. Ang door-to-door, ito po yung makikita ninyo na kumakatok. Amen? Nagtatao po. Pwede po bang pumasok sa inyong bahay? Pwede po bang mangaral ng salita ng Diyos? Amen? Ang karamihang gumagawa po nun, nakakalungkot, hindi mga born again. Ang gumagawa po nun, alam nyo na, kilalang kilala, Jehovah. Witness. Amen? Yung makikita nyo sa kalsada na meron silang mga, ayan. Amen? Mga nakasuot na mga nakaputi at mga kakatok sila sa iyo. At ang langit sa kanila ay ito na sa lupa. Amen? Kumbaga, ang problema, yung katotohanan ay wala sa katotohanang natanggap ng mga born again na katulad mo. Ang problema ito. Ito yung problema. Hindi nag-evangelize ang maraming born again. Hello? Ang nag-evangelize, yung mga kulto. Ang nag-evangelize,
Yung walang Holy Spirit, na hindi filled ng Holy Spirit. Yung hindi naniniwala sa hell. Naniniwala sa mga katotohanan patungkol sa salita ng Panginoon. Meron silang mga kanya-kanyang mga Bible. Kaya lahat ng pangalan ng Diyos, pangalan ng God, ginawang Jehovah. Kung meron kayong Biblia nila, lahat ginawang name na Jehovah. Hello? Amen? But hindi tayo papayag na sila yung magiging masipag sa ganong klaseng ng pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Meron mga itinayo ng mga lingkod ng Panginoon dito sa Summer Point upang mangaral ng salita ng Diyos. Hello? Meron po ba akong kausap? Hello? May mga tinawag, may mga pinili, at isa ka na doon. Pastor, hindi po ako magaling mangaral, mag-share ng Word of God. Mamaya, may good news, which is the Holy Spirit. Ang Espiritu Santo ay isa sa iyo. At pag sumayo ang Espiritu Santo, ang kapangyarihan ay isa sa iyo. At magkakaroon ka ng power at lakas ng loob, ibahagi ang Ebanghelyo ng Panginoon through the Holy Spirit. Amen? Yun yung mabuting balita. Hindi mo kaya ng Espiritu Santo. Tingnan niyo po dyan, for I have 5 brothers, in order that he may solemnly warn them and witness to them. Merong isang mayaman na namatay. At nung siya'y namatay, napunta po siya sa hell. At nung siya'y napunta ng hell, na-realize niya na meron siyang 5 kapatid na kinakailangan na mapangaralan ng Word of God, ma-evangelize. Kinakailangan ma-share ng Word of God yung 5 niyang kapatid sa pamagitan ni Lazaro. Ibig sabihin, papuntahin niyo si Lazaro para mag-evangelize sa 5 kong kapatid. Pero wala nang pag-asa itong mayaman na ito, kaya inuutosan na lamang niya si Lazaro mag-evangelize sa 5 niyang kapatid sapagkat wala na siyang magpag-asa para mangaral sa 5 niyang kapatid. Dahil I believe with all of my heart, kung siya po ay binigyan pa ng pagkakataong mabuhay, pangangaralan niya ang 5 niyang kapatid at sasabihin niya sa kanyang 5 kapatid, mahal kayo ng Diyos, aking mga kapatid. May impyerno, may kahatulan, may langit. Ayaw ng Diyos mapunta kayo sa impyerno. Kung bibigyan ng chance itong mayamang ito, gagawin niyang mag-evangelize sa 5 niyang kapatid. Ngayon kapatid ay ito, buhay ka pa until now. Hello? Wala ka sa hell pa. At ayaw ni Lord mapunta ka sa hell. Buhay na buhay ka pa. Kung magpapayo yang mayaman na yan sa Bible sa Lucas chapter 16, sigurado papayuhan niya tayo. Kayong mga buhay pa na wala pa sa impyerno, pangaralan ninyo ang mga taong nasa paligid ninyo para hindi sila mapunta sa apoy ng pagdurusa na kung saan nandoon ang mayaman. Kaso wala lang pagkakataon upang mabuhay siya. Naisulat na lamang po ang kanyang istorya. Nasa Biblia ang kanyang istorya. At binabasa natin ito. Buhay na binabasa po natin. Amen? Buhay pa po tayo. Hallelujah. Praise God. Hindi yung wala, nandun na tayo sa hell. Tapos naririnig natin yung mga nangangaral. Wala na. Wala na. Nasa hell na. Sarado na ang pintuan sa kaligtasan. Pero praise be to God, gaano man kalala ang nagawa natin kasalanang nakaraan, kahapon, nakaraang taon, bakit buhay ka pa until now? Hanggang ngayon, ganyan kakamahal ng Diyos, ganyan tayo kamahal ng Panginoon. Kung bakit buhay pa rin ang ating mga kamag-anak, hanggang ngayon, buhay pa rin sila. Hello? Buhay na buhay pa rin sila, sapagkat ayaw ng Diyos sila'y mapahamak. Amen? Minsan ka lang mabuhay sa mundong ito, wag nating hayaan na isipin natin na ang mandate ng pangangaral ng Ebanghelyo ay para lamang sa mga evangelist at mga pastor. Ang mandato ng pagiging soul winner, ang evangelism means soul winning. Amen? Ang pangangaral ng Ebanghelyo, pag-i-invite o pag-share ng love ni Lord, mandato ito sa lahat ng believers. Pakisabi sa iyong katabi, sa lahat ng believers. Kaya kayong may mga platform na, makinig po kayo, ito yung salita ng Panginoon sa inyo. Kayong may mga platform na ibig sabihin na meron na kayong authority na pinaglagyan ng Diyos sa buhay ninyo. Kakayahan na may mga tao kayong hinahawakan. Huwag kayong papayag
na sa platform ipinagkaloob ng Diyos sa inyo na hindi nila marinig ang pag-ibig ng Panginoon. Hello? Marami, alam niyo po ba, marami nangangarap maging guro. Marami akong kakilalang nangangarap maging guro. At ako ay pinagmamalaki ko sa harapan ng bawat tao na karamihan ng mga kapatiran po natin dito ay mga profesional at marami rin pong mga guro. Amen? Tayo mga kakilala, maging man sa Bicol, may mga 5 po akong guro ngayon doon o teacher na aking mga disipulo noon ng mga kabataan, ngayon mga teacher na sila. Ngayon, bakit marami po nangangarap maging teacher? Sapagkat meron silang access sa tao to share the love of God sa mga estudyante nila. Sapagkat walang magagawa ang mga estudyante sapagkat may authority ang isang teacher. Amen? Hello? Amen? Kaya buksan ninyo ang inyong kaisipan kung bakit meron kayong authority o pinaglagyan kayo ng Panginoon ng mga tao. For example, kung hindi man mga tao bilang isang teacher, isa ka na may hinahawakang mga tao. Amen? Yung wala silang magagawa pag in-invite mo sila. Katulad po sa peer sa kumpanya po nila Sir Manny, ayan, wala magawa yung iba pong nagtatrabaho kundi umattend sa Bible study. Hello? Kasi meron silang authority na magkaroon ng Bible study at isa yon sa dahilan ng Panginoon kung bakit na itatayo yung isang kumpanya na yon, sapagkat nakausap ko yung pinaka-boss po nila nga sa Sir Manny, kung bakit sila yung nagtayo ng kumpanya, isa sa pinakadahilan na umiiyak siya para maligtas ang mga tao sa pamagitan ng kanilang itinayong kumpanya. Amen? At nagtayo ng may mga authority tulad na sa HR para kung sino man yung mag-a-apply, papatanggapin muna kay Kristo. Hello? Amen? Kaya nga, sa lahat ng mga nasa kumpanya na nandito, sa lahat ng mga may karir na nandito, sa lahat, kung ano man ang katayuan mo ngayon, tatandaan po ninyo, inilagay kayo ng Diyos diyan, may purpose. Huwag niyong kalilimutan ang pinakadahilan. Si Jesus, anong pinakadahilan? Kung bakit siya napunta sa mundo upang ibigay ang buhay sa krus, maligtas ang maraming tao. Ba't kanya pinili, tinawag upang maraming maligtas sa pamagitan ng buhay mo? Hello? Amen? Meron po ba akong kausap? Kung may mga sasakyan po kayo, huwag ninyong ipagdamot ang inyong mga sasakyan kayo mga nanonood sa YouTube. Kung ito yung way, magiging way upang maraming umattend, dumalo sa pamagitan ng pagsakay nila sa sasakyan mo. Amen? Huwag natin ipagdamot. Huwag natin ipagdamot yung pag-ibig ng Panginoon na nangangailangan sila na marinig. Isang araw ako po yung naginip. Recently, bagong panaginip. Isang panaginip na kung saan naakala ko ito totoo. Pero wake up call ito sa buhay ko. Lahat ng tao, recently lang po ito, 1 month ago lang. Lahat po ng tao ay nagkakagulo na. Nagkakagulo na po. Dahil ang Panginoon ay malapit ng pumarito. Kinakailangan nilang makita si Jesus sa alapaap. Dahil kung hindi nila makikita at hindi ko rin makikita, maiiwan ako at hindi ako mapupunta ng langit. Kaya lahat kami nakaabang, lahat ng mga tao nakaabang, nandun kayo, kasama kayo nun, nag-sharing tayo, magkaka-sharing kayo. Then, sa kabilang banda rin ng senaryo na yon, nandun din yung mga kaibigan ko, nandun yung mga pamilya ko. So, ang Panginoon, hinihintay ng lahat ng mga taong na lumitaw. Nagkakagulo na ang lahat, nagkakagulo na. Umiiyak na ang marami, maging man yung mga kaibigan ng kuya ko, yung mga kaibigan ng kuya ko, mga pasaway. Ang ini-spray na nila sa kalsada ay si Jesus. Jesus! Sinisigaw na yung iba naman, marijuana tayo. Hindi na, ayaw na. Tinatanggihan na nila yung mga kasalanan. Yung mga oras na yung nagkakagulo na at doon ko, napagtanto, sa oras ng kaligtasan at usapang kaligtasan, walang ibang makasasagip kundi ikaw lang at ang Diyos. Hello? Parang sa barko. Yung parang lumulubog na yung barko, kinakailangang iligtas mo yung sarili mo. Yun po yung nangyayari. Nagsisigawan na po yung mga tao, nagsisiiyakan na. Then, at di ko makakalimutan, yung encounter ko na yon na yung aking mga kababata sumisigaw. Jack!
Bakit hindi mo sinabi sa amin na kinakailangan kaming magsisi sa aming mga kasalanan? Sumisigaw yung aking mga kababata na sila Jessica, sila Mitch. Hello? Sumisigaw sila. Nang bakit hindi mo sinabi sa amin kinakailangan kaming magsisi sa aming mga kasalanan? Bakit di mo sinabi sa amin? Di namin alam to. Di sabi ko, may pag-asa pa, may pag-asa pa. Buhay pa kayo, hali kayo. Kaya pinatanggap ko kay Lord. O sabihin niyo yung panalangin ito, yung sinner's prayer. Amen, pinatanggap natin sa Panginoon. At pagkatapos po nun, yung huling-huli na, yung kausap ko po, yung aking kaibigan na si Eber, nung aking classmate po nung elementary po yata yun. Magkahawak na po kami at hinihintay na lamang po na kami po ay makuha sa langit sapagkat yung sa huling tunog ng trumpeta, pag hindi mo narinig ang last trumpet, may iiwan ka sa lupa. Amen? Pag narinig mo ang huling trumpeta, ibig sabihin heaven ka. At ito'y mangyayari, ito'y magaganap. At hindi pa ito nagaganap. Kung paano sinabi ng Panginoon na magkakaroon ng baha sa mundo at maraming hindi naniwala kay Noah. At ngayon naman, nangyari nga po, nagkaroon ng baha sa pamagitan ng propesiya. At ngayon, ang hindi pa nagaganap ay ang rapture of the church. Amen? At ang rapture of the church ay malapit nang mangyari sa mundong ito. Kaya kinakailangan magpakatatag ka. Pakasabi sa iyo, magpakatatag ka. Sa iyong pananampalataya, huwag kang papatinag sa mga pagsubok, problema at mga kasalanan. Yes, pinahihina ka ng kasalanan. Alam nyo ba ang kasalanan ng papahina? Parang wala ka ng lakas magpatuloy. Kasi dahil sa kasalanan. Kung ang isang sasakyan, kung bakit siya'y pupunta sa gasolinahan, hindi ba para makargahan ng gasolina? Dahil walang magagawa ang isang sasakyan kung hindi siya magpapagasolina. Wala kang magagawa. Paghiwalay ka sa gasoline station, walang iba kundi ang Panginoong nagbibigay sa iyo ng lakas para magpatuloy ka sa mundong ito at makabiyahe ka ng mahaba pang pagbabiyahe dahil marami ka pang pupuntahan at marami ka pang mararanasan mga kabutihan at katapatan ng Panginoon sa iyong buhay. Amen? Huwag mong hayaan na hindi ka kakabit para magpapuno sa Panginoon. Ang church na ito, alam niyo po ba, nireveal ni Lord sa akin? Maniwala kayo sa hindi. Ang church na ito, ang ministry natin, gasoline station po tayo. Hindi tayo basta-basta nagpapagasolina, kundi tayo yung gasoline station sa ng apoy ng Espiritu Santo. Amen? Ang connection natin, ang source natin, ay mismo ang Panginoong nagbibigay ng apoy. At marami napupunta at kukonekta dahil nangangailangan ng gasolina upang sila'y mag-apoy, maglagablab. Hello? Amen? Kaya patuloy kang kumonek, patuloy kang dumalo, para lagi kang papag-apoy ng Panginoon. Para lagi kang maglagablab. Hello? Lagi kang may gasolina. Dahil pag wala kang gasolina, titirik ka. Hindi mo na mararating yung mga gusto mong marating. Yung mga pangarap na gusto mong abutin, hindi mo na maabot. Bakit? Tirik ka na. Nawawalan ka na ng pag-asa, tirik na. Amen. Pero may good news pa, may paraan pa. Gasolinahan, bigyan ng gasolina, aandar ang sasakyan. Hello? Aandar at ang Diyos sa iglesyang ito ay laging nagbibigay ng gasolina para ikaw ay i-full tank upang umandar ng umandar. Ang isang sasakyan na naka-stack na hindi na nakagamit, ano pang saysay ng isang sasakyan kung hindi naman nagagamit? Amen? Anong saysay ng isang buhay na katulad mo bilang isang believers kung hindi naman din nagagamit? Ang purpose kung bakit yung outpouring of the Holy Spirit, kung bakit pino-pour out yung Espiritu Santo para magamit ka. Pakisabi sa iyo, para magamit ka. Yan yung purpose, para magamit ka. Amen? Sa verse nito, and He said to them, go into all the world and preach and publish openly the good news, the gospel to every creature. Preach. Kailan ang huli mong pangangaral ng salita ng Diyos? Kailan ang huli mong merong kang sinaranan ng love ni Lord? Kailan yung huli mong merong kang in-invite? Nare-restore ni Lord
sa buhay mo ang espiritu ng pagliligtas kung alam mo lang. Hello? Ito yung panahon kung bakit ang evangelism ay binabama sa araw na ito. Dahil ang nireveal ni Lord, panahon na upang manumbalik ang apoy ng pagliligtas sa lahat ng mga believers. Pakisabi sa iyong katabi, panahon na. Ibalik mo yung dating ikaw na nagliligtas ng maraming kaluluwa. Ibalik mo yung dating ikaw na lagi nag-i-invite. In fact, marami ka nang na-invite noon. Tatanungin ko po kayo, sino nag-invite sa'yo? Si Joe. Sino nag-invite sa akin? Si Joey. Sino nag-invite sa'yo? Si Jay. Sino nag-invite sa'yo? Pastora Sara. Sino nag-invite sa'yo? Jowden. Sino nag-invite sa'yo? Kapitbahay na adik. Sir, sino nag-invite? Uy, si Mrs. Mapalad ka kay Mrs. Si Mrs. Sino nag-invite? Si pastor nila. Jay, sino nag-invite? Si Mama. Tommy, sino nag-invite? Si Mrs. din, mapala din talaga. Sino nag-invite? Si Papa. Sino nag-invite? Kita mo si Sandy, dalawa na. Sino nag-invite? Si Christian Bugante, yung nasa likod. Kita mo dyan, kung hindi mo in-invite, walang queening ngayon na may boyfriend na. Ay, hallelujah. Nadulas pala ako. Congratulations pala. Palakpakan po pala natin, ano? Ang tagal na panahon. Matagal na panahon na hindi namin alam sila ba o hindi. Mula noong. Pero natapos na kahapon dahil nalaman namin sila na. Hallelujah. Alam mo sila na po. Ano po? Matagal na panahon po yan. Ano po? Matagal na panahon. Dating mahabang panahon na magkaibigan na ngayon ay magkaibigan na. Ayan. Magkaibigan na yan. Dati magkaibigan lang yan eh. So wala nang ganun. O sige, kay sir, kay prof. Sino nag-invite? Si Aya. Wow. Sa tulong din ni Rafaeli. Si Kay, sino nag-invite? Jonel, kita mo, si Jonel pa. Si brother, sino nag-invite po sa inyo noon? Tito, sa inyo po sis. Si ate kita na niya, di ba? Si ate, si sister. Si nag-invite, si mama. Sa inyo po nag-invite. Sa inyo po. Mga bata pa. Noon pa po, nung unang inyong kaka-born again lang pa lang. Nung hindi pa po kayo born again. Hindi nyo po naalala. Tatay. Ay, daddy. Wow, kita mo, daddy pa. Kayo sino nag-invite? O si mami. Kita nyo po, lahat tayo ay bunga ng mga taong naglakas loob, imbitahin ka kahit mahirap kang imbitahin. Wala lang, ako lang yung tumawa. Tumawa ka eh. Wala eh. Okay. Naunawaan ko kayo. Ganun talaga ako eh. Naunang tumawa. Ganun talaga. So, mapapansin nyo po, mapapansin ninyo. Lahat tayo ay bunga ng evangelism. Actually, evangelism po yun. So, sapagkat may nag-witness sa atin, may nag-invite po sa atin, meron pong magandang loob. Naglakas loob. Actually, naglakas loob nga po yan eh. Alam niyo po bang hindi madaling mag-invite? Tama po ba? Madali po ba o mahirap? Lalo yung merong fear of rejection, yung takot kang ma-reject, yung takot kang hindian ng kaibigan mo, hindian ng kapitbahay, hindian ng kamag-anak. Ano po? Hindi po madali yon. Pero alam nyo, salamat po sa bawat isa sa inyo, merong taong naglakas loob na nag-invite sa atin, at kung sino man tayo ngayon, bunga ng kanilang imbitasyon sa atin. Kaya itong imbitasyon ito, wag nating ipagdamo sa nangangailangan din ng kaligtasan na katulad ng naranasan natin noong unang panahon na yon. Amen? Ibahagi natin ito, muli nating ibalik ito. Go back to the cross, sabi nga ni Benehin. Panumbalikin natin yung cross. Panumbalikin natin sa buhay natin yung alab ng pagmamahal sa mga tao. Nangangailangan po ng gospel ni Lord. But you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Alam niyo po, itong naging pag-asa ko.
Ako po ang huling nag-MC sa Jesus is my Fortress Church Min. Lahat ng batch namin tumayo na nag-MC sa harapan, nag-worship leader. Ako po yung nasa sulok, ayaw ko kasi ako po yung mahihiyaing tao. Nahihiya ako. Ano po, lagi akong nasa sulok lang, ayaw ko talagang tumayo. Pagdating na ng patotoo, di ba po sa mga churches, may mga testimony, pupunta na po ako sa CR. Kunwari, magsi-CR. Kasi magpapatotoo, kasi dati po, yung panahon po namin na yon, nagtatawag yung MC. Di ba, sige po, tayo po yung magpatotoo, maghahanap siya ngayon. Pag napili ka niya, patay ka, kumahiyain ka. Amen? Dahil lang, sige, tawagin po natin si Christian Buga. Halimbawa, ganun, tatayo ka dito. Dati ganun po yung mga nag-e-MC sa amin. Kaya, kalaunan, binubulungan ko na yung MC. Huwag mo akong tatawagin, ha? Wag. Hindi ako ready. Amen? Nang bubulaga yung mga MC namin dati. Kaya, lagi ako nasa banyo. Pagtapos na yung MC, balik na ako sa upuan ko. Hanggang isang araw, pinupulpito ako ng pastor ko, which is si Apostle Rudy. Merong isang mangbak kabataan. Ilang beses ko nang sinabihan na mag-MC, magganto, tumayo. Ayaw sumunod. Ako'y tinatamaan na po sa pulpito. Ako yung pinapatamaan. Hanggang sa nalaman ko na may Holy Spirit pala. Na kapag sumayo ang Espiritu Santo, and you will be my witnesses. Ikaw ay magiging saksi ko. Hallelujah. And you will be my witnesses, telling people about me everywhere. You will receive power. Ang purpose ng power upang maging witness. Maging saksi ka. Magkaroon ka ng kapangyarihang o lakas ng loob, mag-invite, mangaral, mag-evangelize, mag-share ng gospel ni Lord. Kaya nga kapatid, kung hindi mo pa nagagawa, nahihiya ako sa mga estudyante ko, nahihiya ako sa mga kaibigan ko, nahihiya ako, bawal pa naman to sa school. Pag nahuli ako, na alam niyo po, may mga kausap po ako ng mga professional din. Lalo kapag may mga subject ng sex education. For example, pinasok na po yan sa school, amen? Sex education. May mga subject na po dyan. I-grab niyo yun. Magkakaroon kayo ng opportunity doon para maitaas ang moral. Sapagat maraming nahuhulog sa kasalanan dahil sa usaping ito. Amen? Sagipin ninyo ang mga kabataan. Mga guro natin na dito. Amen? Sagipin ninyo mga kabataan. Sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga ganong usapin, ganong bagay, may iwasan nilang magkasala sa Diyos. Amen? Isingit mo pa yung love ni Lord doon. Hallelujah, praise God. Napakasarap mabuhay sa mundo. Na ikaw ay nasa profesyong nagliligtas ka rin ng mga kaluluwa ng tao. Palakpakan natin ang Diyos na buhay. Amen? Masarap. Hindi yung kalaban mo yung profesyon mo. Hindi yung kapag ikaw ay nasa karir mo, nagkakasala ka, at tuwing someday, okay ka sa Lord. What if kahit nasa profession ka mo, kung nasaan ka ngayon, nagagamit ka pa rin ni Lord, naglilingkod ka kay Lord. Di ang sarap mabuhay sa mundong ito. Amen? Nasaan ka mang pumunta, everywhere, telling people about me. Telling people about me everywhere. Sabihan mo sila, may nagmamahal sa kanila. Sapagkat hindi lahat ng estudyante ay okay ang buhay at kalagayan. Marami dyan, minsan nade-depress na. Amen? Yun ay opportunity para palakasin sila. Anong problema, anak? O kung anak ang tawag mo sa mga estudyante mo, anong problema, ganito. Yun, i-share mo sila love ni Lord. Opportunity yun, marami nangangarap. Pero ang ilan po sa inyo nandoon na sa pangarap ng pinapangarap ng iba. Amen? Kaya nandyan na po yan, bigyan nyo ng pagkakataon, gamitin ang pribilehiyong ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos.
Sa verse pong ito, sa next, dapat ninyong malaman mga kapatid na sa pamamagitan ni Jesus ay ipinangangaral sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan. Bakit si Jesus Christ ang bit-bit nating mga believers sa lahat ng mga tao? Everywhere, bakit si Jesus? Sapagkat si Jesus lamang at nasa Kanya ang kapatawaran ng ating mga kasalanan. Amen? Meron minsan isang tao, John Maxwell. Tinawagan siya ng kanyang member kasi dying na po yung kanyang kaibigan. John Maxwell, dying na po yung kaibigan ko po. Baka pwede niyo po akong puntahan sa ospital. Nandito po yung kaibigan ko. Pinuntahan po ni John Maxwell. Pagpuntahan po ni John Maxwell, ang usapan po nila, basketball, o soccer, kung mga sports. Yun po yung kwentuhan po nila. Umuwi po si John Maxwell sa bahay. Kalaunan, namatay yung taong kausap niya. Grabe ang kanyang iyak. Sabi niya, bakit ko hindi nabahagi na ng pag-ibig ng Diyos? Bakit hindi ko na-share si Jesus Christ doon sa taong ngayon na namatay? Kung ano-anong pinagsasabi kong kwentong usapan. Ang kailangan niya ay si Jesus. Amen? Namatay na hindi nakakilala at nakatanggap kay Kristo. Pansinin ninyo, sino sa inyo naka-experience sa inyo na meron kayong kakilala na mamamatay na? Tapos, kayo na yung merong oras para patanggapin yung tao. Ang nangyari, naghanap ka pa ng ibang tao na tutulong sa'yo para patanggapin yung tao at siran ng love ni Lord, itong taong ito. Sino experience? Biglang namatay. Yung kakahintay mo, sige po, baka pwede niyo pong puntahan itong taong ito, pastor, pastora, o brother, sister. Ikaw na yung nandoon, biglang namatay. Ano pong nararamdaman ninyo? Hindi ba sobrang lungkot? Sino na-experience na? Na-experience ko po yung sabi ng kuya ko, Pastor, baka gusto mong sumama sa akin? Punta tayo sa ospital. Nakangiti si kuya ko. Punta natin si Jessie. Sabi ko, ayoko, sige. May lakad pa ako, kuya. Akala ko yung sakit ni Jessie, ganun-ganun lamang, napunta lang sa ospital, lalabas na. Ngayon pala, nabalitaan ko ilang araw lang, namatay yung kaibigan ng kuya ko. At grabe ang aking kalungkutan. Sabi ko, hindi ko akalain na yun na pala yung hudyat ng conviction sa part ng kuya ko, na ako ang kinausap sa pamagitan ng kuya ko, ng Diyos, upang ako po ay pumunta sa isang tao na nangangailangan ng kaligtasan. Ngunit hindi ko nagawa at grabing aking kalungkutan. Kaya nga sa mga panahon ngayon, yung natutunan ko ngayon, kaya every time na may na 50-50, malapit nang mamatay o nangangailangan ng salvation, laging bukas na po yung aking oras para mangaral ang salita ng Diyos. Amen? Hello sa mga taong ito. Dahil matinding lesson na po yun na aking napagdaanan. Si Jesus ang bitbit natin. Pakisabi sa iyong katabi, si Jesus ang bitbit natin. Maraming bitbit ang maraming relihiyon. Especially yung mga tumagal na kay Kristo. Nawawala na si Kristo sa kanilang buhay. Sapagkat iniisip nila ang napaka-basic ni Jesus Christ. Kung usaping pagbababad sa mga mighty man of God, isa po ako dyan. Halos lahat ng panahon na yung kilala ko, ang lahat ng lingkod ng Diyos sa YouTube. Halos lahat ng panahon na yon. Kalaunan, bumagsak pa rin ako. Ang dami kong hinanap ng mga method, mga system, mga idea sa paglilingkod. Sapat pala si Jesus. Hello? Si Jesus Christ yung nane-neglect. Amen? Ang daming mga napapakinggan at pinapakinggan mga lingkod. Si Jesus Christ naghihintay lang, nasa Kanya na ang lahat. Siya yung the best soul winner. I see Jesus Christ. Amen? May kausap po pa ako. Ibig sabihin ano po? Ano po ibig ko po sabihin? Mga believers na nandito. Nakasabayan ko. Sapat si Jesus. Hello. Marami tayong hinahangad. Bakit hindi natin hangarin si Jesus mismo? At sapat siya. Pag nakita siya sa buhay mo, yun ang solusyon sa mga taong nangangailangan ng kaligtasan. Amen? Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Alam na alam po natin yan.
Kaya ito po ipangaral po natin sapagkat sa silong ng langit, ang kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Palakpakan natin ang Panginoon. Ngayon po 2024 na. Almost 9 years. Grabe. Hindi ko akalain na hindi ko ito na ipangaral sa pulpitong ito sa kongregasyon. Ano kaya ang dahilan? Ano niyo po iniisip ko? Baka hindi niyo ako maintindihan sa burden na ito. Burden ng paghayo, burden na, para lang sa mga pastor yan, para lang sa mga ganto yan. Tinuruan ako ng Lord, hindi. Ang purpose ng revival, bakit ka nire-revive? Para sa lahat ito ng believers. Kung bakit ginagawa kong mangaral sapagkat ako'y na-revive. Hello? At ang pagpapakitang ikaw nga ay ni-revive at nire-revive at alam mong revive ka, nag-win ka ng soul. Hello? Amen? Nanunumbalik muli sa puso mo yung pag-ibig sa kapwa. Nanunumbalik muli sa puso mo yung maging liwanag ka sa mga tao sa mundong ito. Ulitin ko, yung kwento ng isang matanda na aking binan, na iniibig, minamahal, yung edad niya na almost 64 years old, naging soul winner pa siya hanggang ngayon. Hello? 64 years old, lahat ng kapitbahay ng mga chismoso, mga addict, 19 sila, dinala sa church. Grabe. Mga kaaway niya pa po yung iba doon, dinala sa church. 64 years old, na ganong edad, naging soul winner pa. Sabi niya, Pastor, kung bakit ako'y nabubuhay pa ngayon sapagkat gusto kong tapusin ang assignment ko. Ito ang tanong ko po sa inyo. Meron ka pa bang assignment na hindi natatapos? Hindi ka gagraduate nang hindi mo tapos ang mga bagay na ito. Amen? May assignment pa po tayo. Ako, buhay pa po ako kasi may assignment pa po akong kinakailangan tapusin. Kung bakit buhay ka pa hanggang ngayon, may assignment ka pa. Tandaan niyo po yan. Bakit may sakit ka, pinagaling ka, may assignment ka pa kinakailangan tapusin. Bakit may mga aksidente, hindi ikaw yung namatay sapagkat may assignment ka pang kinakailangan tapusin. Amen? Naririnig mo pa ang message na ito? Kasi alam niyang tinawag ka niya. At kinakailangan mong tapusin ang assignment na ito. Kaya nga, pakita natin yung mga picture na ito bago po tayo magtapos. Nagsimula pong evangelism, ayan, sa mga bata, kabataan. Slideshow ba yan? Ayan, mapansin nyo, mga bata, kausap, sino po ba yan? Napakapogi ng ngaralan sa AJ. Hallelujah. Si Pastora Sara, mga 2015, 2016 pa po yan. Ayan, 2015, napakabatang, napakapayat. Ayan. Yan po yung mga panahon na humahayo, nangangaral sa kalsada. Kahit nagwawalis, pinapangaralan ang salita ng Panginoon. Istorbohin natin. Kahit nagwawalis, mga tambay, mga nakatambay po sila. Si Maya po yan, wala lang yung ulo. Pero si Maya po yan, hindi lang halata kasi payat pa po siya dyan. Hallelujah. Yan, sa Carmona po yan. After office, after ko maghatid, kapag may nakita kami mga tao sa paligid, bumababa kami at nangangaral ng salita ng Diyos. Sinishare natin si Jesus Christ. Kay Jesucristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Mga estudyante, tumatanggap kay Jesus, umiiyak. Ayan. Yang mission na pagmimission ko na yan, matagal na naitago ko. Sinolo ko po yan. Pero this is the time na yung burden na yan ay ibaba ko po sa church na kung saan ay pinagkatiwala ng Lord sa buhay ko. Mga estudyante, huwag yung tawanan si Pastora Sara dyan. Noon lang yan, iba na ngayon. Ako yung pa rin. Alam, ayan, mga kabataan, estudyante, tumatanggap kay Lord. Napakadaming yung iba, papapicture pa. Di pa po siya masyado nagme-makeup dyan.
Ayan, napakasimple niya pa dyan. Yan po, yung mga picture na yan. Sa Paliparan naman po yan, sa Dasma. Sa sementeryo po, sa sementeryo, pinupuntahan po namin. Kayong isang mga po, si Nika, napakapayat pa, hindi pa siya makeup artist niyan. Siguro, dyan po yan sa Dasma, sa court, mga tao, mga bata sa paligid. Si Nika po yan, ayan o. Sa kabataan po natin, nangangaral ng salita ng Diyos. May kulay ang buhok, walang kulay. Preach! Si AG, pinapatanggap kay Lord ang mga kabataang ito. Si Nika po yan. Si Jonel. Nangangaral ang salita ng Diyos. Isipin niyo po, kami na po ang pumupunta sa kanila. Ang ilan po sa inyo, meron na kayong mga tao mismo. Amen? Na kailangan nilang marinig ang pag-ibig ng Panginoon. Inaasar-asar nyo si AJ, hindi nyo alam, ayan po siya sa totoong siya. Kaya maraming magkakagusto sa kanya. Kasi pag nakikita nangangaral siya ng Word of God, bumupogi talaga siya. Hallelujah. Ayan si AJ, kaya kita niyo, ang dami niya, si AG po yan. Ayan po yan, drummer po natin. Ayan, kahit nasa tricycle po yan. Kahit gabi, nangangaral ang salita ng Panginoon. Ibinabahagi ang pag-ibig ng Diyos. Ilan lang po yan ang mga litrato. Pero napakadami po niyan. Libo-libong mga kaluluwa na po ang mga na-meet po namin sa kalsada. Mula 2015 hanggang 2024, napinto po ng pandemic. At ngayon, manunumbalik muli. Kasama na mga matatanda na papangaralan ng salita ng Diyos sa pagbabalik. Di ba kayo napapagod? Sige lang, manood lang po ng konti pa. Anyway, minsan lang po yan nangyari yan sa after 9 years ko na ipakita ang ilang mga picture ng evangelism. Ayan po, kita niyo po yan, mga tambay, pero inaasar-asar nyo po yung tao na yun. Maraming nililigtas din po yun. Yan po siya. Yan po yung mission ng pagliligtas. Di maubos-ubos ng mga litrato. Madami pa po, kaso baka maubos ang oras natin dyan. Sige lang, pero tuloy-tuloy lang. Minsan mo na bang ginawa yan sa buhay mo? At alam mong tinawag ka ng Panginoon upang gawin yan? Pag nakikita mo sa iyong sariling, hindi mo na nagagawa ang mga bagay na yan. Ito na yung panahon ng pagbabalik mo para muling gawin ang mag-ebanghelyo at
mangaral ng salita ng Panginoon sa mga tao. Hindi man sa park, hindi man dyan, nasaan man pong lugar kayo. Ano bang platform na ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Manumbalik kayo sa assignment ninyo. Yan, si Javi Boy po, yung keyboardista po natin, ayan po, siya po yan. Yan po yung sa Kadiwa Park. Malapit na po matapos yan, konting-konti na lang. May page po tayo, Holy Spirit Evangelism po ha. Holy Spirit Evangelism. Yun po yung page po natin. Yan, doon na po natapos po yun. Tayo po yung malalangin sa mga oras nito. I just want to speak the name of Jesus. Minsan pa, Panginoon. Minsan mo pa ibuhos ang iyong kapangyarihan upang kami maging saksi mo everywhere. Everywhere, Lord. Kung nasaan man po kami, kung saan mo kami nilagay, anumang trabaho, anumang profession, negosyo man, o nasa business world, marketplace, o nasa tahanan, may mission tayong kinakailangan gawin. Revive your people once again. Strengthen our hearts once again. Fill us with your love. Come on, all of the backup. I speak Jesus. Come on, sing that song. I just want to speak the name of Jesus. Yes. Glory to you, Lord. I speak Jesus. Your name is power. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. We will preach the name of Jesus. Break every stronghold. We will tell the good Shine news. through the shadows. We will share Jesus. The fire. We will share Jesus. Your name is power. Your name is healing. Your name His life. Break every stronghold. shine through the Shadows. Burn like a fire.
Jesus. Wake up! Come out and preach again the gospel. Come out and preach again the gospel. Come out and preach again the gospel. May the Lord receive. Receive the Spirit, the power. Power to be witness. Power to be witness. Power to be witness. Receive it again, the power. Power to be witness again. Power for boldness. Boldness to invite people. Boldness to share the word. Boldness to share Christ. Thank you, Father God. Your name is power. Humayo kayo upang kayo mamunga. Ang purpose ng restoration, ang purpose ng revival, at purpose ng Espiritu Santo sa buhay natin. Tandaan natin ang Acts chapter 1 verse 8, the purpose is power to be witness. Upang muli kang umandar kung bakit binibigyan ka muli ng langis o ng gas. Upang muli kang umandar at magamit ng Panginoon. Maraming mga taong kinokonek si Lord sa iyo. Many times, kinoconvict kang i-invite yung kaibigan mo, i-invite ang taong iyon, i-invite ito, si ganto. Pero ikaw ay nagkakaroon na ng takot. Ngunit dati wala kang takot. Marami kang ini-invite noon, marami kang pinapangaralan ng Word of God. Ngunit na-divert na yung ating focus. Marami tayong mga trabaho ng ginagampanan. Mga panandaliang assignment sa mundo. Nabigay ng mundo. Ngunit may assignment tayo na galing sa Diyos na kinakailangan mong tapusin at kinakailangan nating magawa habang tayo'y nabubuhay pa. Ang manatiling tapat hanggang wakas ang siyang maliligtas. Kaya nga kapatid, manatili ka. Once again, Lord, use us for your glory. All is for your glory. Once again, Lord. Ang natitira pa po naming buhay at taon, Panginoon, ay gamitin mo sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. At masuportahan ito ng lahat ng mga kapatiran mula sa pinakamatanda at pinakabata. Ang pagliligtas ng maraming kaluluwa. All is for your name. Magtayo ka ng spiritual pulpit, kapatid. Ikaw man ay nasa eskwelahan, nasa negosyo, nasa tahanan. Maaring may literal na pulpito sa church, pero may tinatawag ding spiritual pulpit. Itayo mo ang spiritual na pulpito sa karir na kung saan nandiyan ka.
may chance pa para muling magamit ni Lord. Lord, salamat po sa iyong kabutihan. At kung may mga kabigatan, problema ang iyong mga anak, anumang mga hadlang upang hindi namin magawa ang mga assignment namin, O Diyos, sa pamagitan ng iyong pangalan, sinira mo ng mga hadlang na ito na aming dinedeklara ang iyong pangalan. Winawasak mo ng lahat ng gawa ng dyablo sa buhay po namin. Lord, salamat po. Buhay pa po kami hanggang ngayon. Pwede ka bang magpasalamat na hanggang ngayon buhay ka pa? Pasalamatan mo ang Diyos sa buhay na ipinagkakaloob niyo sa iyo. Segundo may namamatay pero ikaw buhay na buhay ka pa. Hindi mo ba napapansin anong dahilan? Dahil mahal na mahal ka ng Panginoon. Ayaw niyang mawala ka sa mundong ito na hindi mo natapos ang iyong assignment sa mundo. Ang dahilan kung bakit ka nabuhay at bakit ka pinili at bakit ka pa nabubuhay, may assignment ka pa. Lord, pagpalain mo ang aming mga kapatiran nandito. Sumaka nila ang lakas ng sagayon, Panginoon. Hindi sila matinag ng anumang problema at kabigatan sa buhay, pagkus magamit mo sila sa pagliligtas ng maraming kaluluwa at sa pagpapatuloy sa pananampalatayang kanilang sinimulan, na tuloy-tuloy, may pagsubok, may problema man o wala, na kami tuloy-tuloy na mananatili sa iyo, na naglilingkod, na nag-aapoy, nagmamahal, nagpupuri sa iyo. Pagpalain mo ang mga negosyo ng iyong mga anak. Pagpalain mo ang mga trabaho ng iyong mga anak. Solusyonan ang kanilang mga problema. Providean mo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga needs, Lord. You are our provider. You will provide, we declare provision upon your people, in healing upon their bodies, in your name, in the mighty name of Jesus. Healing in your bodies, in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. It belongs all the glory and the honor and thanksgiving adoration in Jesus' name. All the people of God, everybody say Amen. Amen. Praise God. Glory to God. Tulad po na sinabi ko sa inyo, for the first time na sinari ko po evangelism after 9 years, grabe na po yung conviction din sa heart ko na maglagay na rin po dyan ng, yan po, makapansin nyo po sa offering po natin, may tithes and offering at meron din pong nakalagay na evangelism. Hinihingi ko po ang inyong support sa evangelism. Alam nyo po kung bakit? Sabihin ko po yung puso ko po sa inyo. Ang heart po ng church, especially sa part ko, nais po naming araw-araw ang pag-e-evangelize, araw-araw ang paghayo. Pero nalilimitahan ang aming paghayo dahil po sa kakulangan po ng budget. Amen? Dahil kailangan ng gas, kailangan ng pamasahe, kailangan ng pagkain, kailangan. Dahil nga po, hindi rin po biro ang pumunta ka sa iba't ibang lugar. Amen? Ngayon, ganito po. Ang evangelism may nagaganap every once a week. Pero hindi po talaga yun yung pinaka-heart namin na once a week lang. Gusto namin every day na pag-e-evangelize, pangangaral. Ngayon, kung may support na manggagaling sa inyo, ay lagi kaming makakahayo upang makapangaral ng salita ng Panginoon at maraming maliligtas. Amen? Meron po ba akong kausap po dito? Isinishare ko po ito sa inyo, ibinababa ko itong burden na ito, sapagkat gustuhin man po naming pumunta sa iba't ibang lugar ng pangangaral, nalilimitahan po dahil kakulangan nga po. Dahil ulitin ko, may mga blessings si Lord na pang pamilya na kapag ginalaw mo, apektado ng pamilya mo. Amen? Yung pag ginalaw mo na siya, apektado ng pambayad mo ng ilaw, apektado na yung pambayad mo sa bahay, apektado na yung pagkain mo. Kaya, hindi nagkukulang si Lord na sapat ang kanyang biyaya, pero may mga blessing na nag-o-overflow. Hello? Amen? Nag-o-overflow yung blessing. Ngayon, sa part po namin, kapag ginalaw na at nagagalaw na, aaray na rin po yung pamilya. Amen? Kaya kailangan po ng tulong ninyo.
evangelism po, maging man po sa amin ni part ni Pastora Sara, ang offering po namin ay dyan na po namin inilalagay sa evangelism. Sapagkat mas worth it kapag may kaluluwang naliligtas sa pamagitan ng mga resources natin. Hello? Sabi ko nga humahayo kami sa iba't ibang lugar, 200,000, 300,000, 150,000, para dun sa mga 150 ng kaluluwang ire-revive. Imagine mo yung mga ganong kalaking pera. Hindi lang 150 ang maliligtas through evangelism, kundi libo-libong kaluluwa. Amen? Hello? Kung ganong kalaki yung halaga na meron kami. Dahil ang mission po ng evangelism, ito. Ano ba ang mission? Bakit ba may evangelism? Sinasabi ng Biblia ito. Bago dumating ang wakas, maipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Kaya bit-bit namin ay gospel tracts, daan-daan, at libo-libong gospel tracts na po yung aming pinamamahagi sa lahat ng tao. Pinufulfill po natin yung propesiya ng Panginoon na ipapangaral ang salita ng Diyos sa lahat ng dako. Sa lahat ng dako. Kaya tulungan niyo po ang ministeryo ng pagliligtas. Amen? At kapag nangyari ito, nabahagi na ang lahat ng tao, nabahagi na sila, narinig nila, mahal sila ni Lord, may hell, may langit, may judgment. Praise God, matutupad ang propesiya ng Panginoon at doon darating ang wakas. Nababalam ang propesiya sapagkat maraming hindi pa naaabot ng ebanghelyo ng Panginoon. Isa sa misyong ito ay ang pag-abot sa mga kaluluwang hindi pa naaabot. Amen? I-announce po natin yung mga schedule po natin. Meron kaming schedule bago lumipat si na Jonels, ay magpapaulan po kami ng gospel tracts dyan po sa lugar ng 13 ba yun, Harty? 13 Martires. Magpapaulan po tayo dyan sa specific subdivision po doon. Ano po? Dyan po sa tirahan nila Aya or tirahan nila Prof, dyan po sa kabila, magkakaroon din po kayo ng schedule dyan. Kaya nga, huwag niyong ipagdamot ang inyong subdivision. Hayaan ninyo na i-schedule namin yan para puntahan ang mga subdivision na yan at magpaulan po tayo doon ng mga gospel tracts. Amen? At maibahagi ang ebanghelyo ng Panginoon at suportahan po natin yun. Hallelujah. Dati alam niyo po, konting oras lang po, no? Kasi heart to heart po ito kasi burden po ito ibinababa. Alam niyo po yung tracts na binabahagi po namin. Nawala yung tracts dito, 2 piraso yun. So, asan yung AGN tracks? 2 piraso, G? All tsaka yung isa? Tsaka yung isa? Ayan. Dalawang klase po yan. Yung isa po sa community. Kamusta ka po? Patungkol po ito sa may problema po ba? Puno ka ng kabigatan, mga isipin at suliranin? Mahal na mahal ka ng Panginoong Hesus, nais kanyang tulungan. Ito po para po sa community. Para ito po sa mga problema, may kalungkutan sa buhay. Ito naman po, ito may direkta po ito, impyerno, langit. Ito ay sa pagmamahal ng Panginoon para sa kaligtasan po nila. Yan, pinamamahagi po natin yan. Alam niyo po dati nung namamahagi kami ng gospel tracts, 2 piso po ito isa. Alam, namimigay po kami. Ano ba? Mahal po kayo ng Panginoon, 2 yan. Para kami namimigay ng 2 piso kada isa. Kita niyo po yung presyo binabayaran po namin ng paggastos ng pera para lamang po maibahagi ang salita ng Diyos. Grabe yung burden sa puso ko na halos kahit 2 piso, sige lang, namamahagi po kami. Hanggang sa bumili po ako ng printer, nakabili po tayo ng printer, at eto na po. Ano po, kaya libo-libo na po na babahagi na po natin. Pero hindi pa po ito yung pinakapuso ko o puso ng Panginoon na ibinabasa atin. Para sa mga professional or sa mga business world or sa mga mayayaman o mga sosyal, gusto natin calling card style. Amen? Kaya yun po isa pa po sa hindi pa natin, wala pa po tayo noon, pero gagawa po tayo noon para decente po kapag kayo po may mga katrabaho, ilagay nyo lang po ng gano'n, calling card style. Gagawa po tayo noon. Okay lang po ba yun? Yung calling card style para masuksok po nila sa sa mga pitaka po nila. Suportahan nyo po yung mission pong iyon. Ano po? Hello? Amen? Mabahaginan po natin ang salita ng Diyos ang mga tao. Ulitin ko, sa inyong paglalagay po dyan sa evangelism, ay marami pong maaabot na kaluluwa. Lagi po kami makakahayo at makakaikot. At I pray na
magkaroon ng breakthrough tayo sa pagliligtas ng maraming kaluluwa. Hello? Hanggang sa mapuno na mapuno ang iglesyang ito at palaki ng lalaki ng lalaki. Tayo po'y manalangin. Salamat dakilang Diyos sa oras mong ito. Naniniwala kami na ito itinakda mo na ang araw na ito sapagkat ito na po yung panahon ng pagliligtas. Hindi lang kami ang may pasanin na magliligtas. Ibinaba mo ito sa kongregasyon upang malaman nila sila din ay may bahagi ng misyong ito ng pangangaral ng Ebanghelyo mo, Panginoon. At maraming maliligtas sa pamamagitan ng ministry ito, ng soul winning, ng evangelism. You belong to the glory at patunayan mo sa kanila, Panginoon, na ang pagsuporta, O Diyos, sa pagliligtas ng maraming kaluluwa ay susi sa bagong pintuan ng pagpapalang ibubuhos mo sa lahat ng iyong mga anak na narito at aking dinedeklara ang pintuan na ito. Pintuan ng bagong pabor, pintuan ng bagong Panginoon pagkulang ng biyaya sa kanilang mga buhay, O Diyos, sapagkat ito'y itinakda mo, O Lord God, sa araw na ito upang buksan ang panawagang ito na suportahan ang pagliligtas ng kaluluwa. In the name of Jesus, sumaamin, Panginoon, ang kapayapaan sa aming pag-uwi at kagalakan. You belong to the glory. In Jesus' name, Amen. God bless po sa ating po lahat.